Okay, tayo muna ay manalangin sa Daniel. Heavenly Father, once again, Lord, salamat sa oras pa ito na pinagkaroon mo sa aming dalawa ni Daniela. Pinupuri po namin kayo pinapasalamatan sa panibago naman to opportunity na kami po ay makapag-aral about peace, O God. Thank you, Lord, for your wisdom, Panginoon, at sa buhay po ni Daniel na patuloy na nagtatagumpay upang makatin po ng pag-aaral po ito, Lord. Salamat po sa buhay niya na nandun yung willingness niya, Panginoon, upang patuloy na makapag-aral po about peace, O God. And we pray, Lord, na tulungan mga po bawat sa amin na kami po ay maging ambassador of peace sa aming sarili, sa aming family, maging sa community, O God. Patuloy mong bigyan kami ng wisdom, Lord, at may tanim sa aming puso't isipan, Panginoon, ang mga bagay na kami po natututunan sa pag-aaral po ito, Lord. Kaya dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga hindi na po namin nakasama ngayon, sa mga oras po ito, anong po yung mga sitwasyon nila sa buhay. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng wisdom, Lord, na minsan pa ay makasama po namin sila sa pag-aaral po ito, Lord. Patuloy mo silang pagtagumpayin sa mga sandaling ito, na mapahalagan po nila ang pag-aaral po, Panginoon, about peace, O God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ingat mo sa bawat isa, sa paggagawa niyo po, Panginoon, sa kanilang family. And we pray, God, na muli ay manumbalik po, Panginoon, ng eagerness ng mga namit po namin ng unang lesson, Panginoon, na patuloy na makasama po namin sila mula dito, O God. Kayo pong patuloy na magbigay ng wisdom, Lord, sa bawat sa amin, maging kay Daniela, sa amin pong patuloy-tuloy na pag-aaral nito, yung nasa mata ko sa Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw nito ay panimbago yung pong wisdom, Panginoon, lesson, O God, ayon pong aralin at nawa ay tulungan mo po kami, Lord, na may sa buhay po namin ito, O God. Salamat po muli. Ito po aming dalayan na may katagumpayan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's glorify God po. So muli tayo ay nasa lesson 2 na ang pamagat ay a reason for all creation, living in harmony. So, matapos na po natin ito at ngayon, pupunta na po tayo sa exploration 3. So, yung exploration 1, ang may pamagat na may value. Then, exploration 2 ay may influence. At ngayon po, ang pag-aaral natin ay exploration 3 na may pamagat na hindi ko talaga siya maano, wait lang po. Hindi ko talaga siya mahanap ng maayos. Wait lang. Ito po, exploration 3. Ang hirap mag-change ito. So, exploration 3. Okay, balikan po natin ang lesson objectives ng ating pong pag-aaral sa lesson 2. 1, explain the reason why all creation lives in harmony. 2, explore and appreciate the role of self-esteem in daily lives and overall well-being. And number 3, illustrate the positive and negative impacts of performing or neglecting roles, incorporating real-life examples and personal reflection. So yung 3 contents mo dito ay may value, may influence, may role, and duty. So ito po yung key contents. So sa may value, sabi po dito, what kind of person am I and why do I need to know my value? The answer is, I am a valuable person, and those who know their value and think of themselves as valuable can respect others by knowing their value as well. So kailangan natin i-respeto ang isa't isa dahil napakahalaga po sa atin ng ating mga sarili. So dito po tinalakay natin yung about sa
manure ng pig na kung saan ay kahit ito po ay madumi na, napapakinabangan po po natin. So, kahit ang pig po ay yung dumi niya ay hindi natin ma-attempt na, may value pa rin po pala yun. So nakatulong sa ating pang-araw-araw na pagbuhay. Dahil yung gas niya po, ano? So ito po yung way kung paano. So, yung pig manure ay napapakinabangan. Ano po? So yung may value naman, ito po siya, the value of life, na tinalakay po natin, a name expressing the value of existence, yung mga pangalan na kung saan ay may halaga. Bakit silang tinawag na gano'n? Knowing my value is the basis of harmony and a chance of being born as me and my value. So the value of life, ayan, yung buhay po ng eagle ang tinalakay po natin na kung saan ay ito po ay kailangan natin alagaan dahil ito po ay nawawala na, no? Pawalaan na. Kasi hindi po ganun kadali na dumami ang agila. So, 2 years pala siya bago mangitlog. Kaya, ang agila po sa lugar natin, dahil ito ay tinuring na pambasang ibon, no, ay napakahalaga ng value po nito. Kasi ito ay matayog. Para kung bagay na tayo inahantulad sa isang agila na mataas ang lipad. Okay po, no? So next naman, ano expressing the value of existence. Gaya ng jeep na kung saan tinawag siyang jeep para sasakya yung teacher upang magturo. Then estudyante na kung saan ay dapat mag-aral ng mabuti. Kagaya niyo po, no? Student para mag-aral. The knowing my values the basis of harmony. Ayan, pagiging leader na isang mga kabataan ng grupo, kailangan tayo ay nagkakaisa. Naturuan natin sila ng pag-unawaan upang magkaisa kahit iba-iba po sila. So bilang isang leader, kailangan mamuno po ng maayos. Maging good example sa kanyang mga members. No? So just being born as me and my value. So dito po nakita natin na sa dami-dami ng mga galaxy sa mundo, sa dami-dami ng mga tao sa mundo, o kung paano tayo na-produce ng ating mga parents, so napakapalad po natin dahil tayo ay nandito sa mundo. Isa tayo sa mga nabubuhay ngayon sa mundo ito. Kaya kailangan po natin itong pahalagahan ng ating mga sarili, iingatan. No po. Then for analysis, well, let's introduce our names. Ayan, nagawa po natin ito na introduce yung ating name, tapos yung mga meaning po nito. No? Okay, next po. Sa exploration 2, my influence. What is my influence? So ano po yung mga influence natin? People exert influence on others since they live together in community. I am also the one who has an influence. So tayo po ay nasa ating family, nasa community, na kung saan kailangan maka-influence po tayo ng good word, good values. Na bilang kabataan, kailangan maging mabuti tayong mamamayan, maka-influensya ng kabutihan. Dito po na tayo nag-aaral ng peace, kailangan ma-influence natin, ma-share po natin ating pinag-aaral sa community, sa family natin. No po? So ito yung teacher na kung saan naging example po siya na talaga ang guro ay malaki ang impluensya sa mundo, sa mga tao po. No? Kaya pahalagahan po natin ang ating mga guro. Ayan, dito po makita natin ang mga iba't ibang tao, iba't ibang kurso, iba't ibang work na kung saan dahil sa guro, sila po ay na-influensya, sila ay naturuan na kung ano po sila ngayon. So we live in harmony because we know our influence and feel each other's need. So for exploration 2, ito po yung migratory bird na kung saan ay nagkakaisa po sila. No? Yung migratory bird na lumilipad na nagkakaisa, saan man sila pumunta.
So kung gusto mo raw makarating sa malayong lugar, kailangan kayo sama-sama. Pero kung gusto mo mabilis, ay mag-solo ka na lang. Hindi ba sabi yung ganun. Then yung salad bowl theory, ito yung pinapakita dito na kahit iba-ibang halo sa salad. Pag nilagyan mo na siya ng sauce, no? Ano mo yung mga bagay na pagkakaunawaan, kahit iba-iba po tayo, tao sa mundo. At pag tayo nagkakaisa at nagkakaunawaan, so magiging maganda pa yung impluensya, magkakaroon ng harmony. So yung naka-influence sa kanila, di ba yung sauce na kung saan siya yung nagiging panlasa, pampasarap sa iba't ibang uri ng salad, no? Na-influence siya. Nagkaroon na ng masarap na panlasa po siya. So nagkakaroon ng harmony dahil sa pagkakaisa. Okay po. Then for analysis, ayan. So ito yung mga international na organization para maprotektahan ang ating environment. So World Environment Day, International Day for Preservation of Ozone Layer, at World Water Day International. So yan po ay nakabubuti po para maprotektahan ang ating environment. Yung mga international organization na po yan. Okay po. So next tayo sa exploration 3. So my role and duty. So tayo bilang mga kabataan ay meron tayong role no po. Meron din tayong duty. Ano po kaya itong mga duty na to? So may tanong po dyan, what is the reason for all creation to live in harmony? So ang sagot po ay, it is because they know their role and duty and perform them faithfully. So bakit nagkakaroon ng harmony, pagkakaisa? Kasi alam nila kung ano yung role niya at yung duty niya na may katapatan. Ano po? At tayo ay may kanya-kanyang tungkulin. Ako bilang guro ay may tungkulin ako. Ikaw na bilang estudyante ay mayroon din pong tungkulin, no? So dapat alam po natin ito para magkaroon ng harmony. Ano po? So dito na tayo sa exploration 3. So for preparation 1, panoorin po natin to.
So, yun po yung ano yung ating video sa ating Exploration 1 na kung saan sa video po ito ay ipinakita na kung gagawin na isang bata ang kanyang papel sa positibong pag-ugali habang siya ay lumalaki, unti-unti po siya magiging responsable at pinagkakatiwalaan ng mamahalagang gawain ng mga tao sa paligid. Hindi po ba? So, kailangan nating magtulungan sa isa't isa. So, these are the set of examples that show cooperation. So, pag-aralan po natin dito sa Exploration 3. Una ay an oil spill in the Gulf of Mexico and bacteria that eat oil. Pangalawa, structure of the human body, playing each part's role. And number 3, comparison between the synergistic effect and Rangelman effect. So, ano po kayo ibig sabihin ng mga ito? So, ito po ay isang oil spill sa Mexico, sa Gulf ng Mexico. No? So, sabi po dito, yung oil spill sa Mexico at bakterya na kumakain ng langis. So, maraming taong nahulog sa kawalan ng pag-asa dahil tila imposible para sa kanila na linisin ang tinatayang 3.19 milyong bariles ng langis na tumaga sa Gulf ng Mexico. Sa oras na yon, isang kamanghamanghang nangyari ayon sa isang artikulo na inilathala sa Science magazine noong April ng 2015. Humigit kumulang na 19 uri ng bakterya na kumakain ng langis ay mabilis na dumami at nagpapasama sa natapong langis. Ang kalikasan ay hindi napapaliban o nakaupo lamang at nanonood sa mga gawain kailangang gawin. Ginagampanan ng bawat isa ang kanyang role at duty para mapapanumbalik ito. So ito pong oil spill na to sa lugar ng Mexico. So yung government po doon sa lugar na yun ay marami ng kaparaanan ang ginawa para malinis po yung karagatan na apektado ng oil spills. So yung mga bagay, mga chemicals na ginamit po nila ay nakasira din ng mga lamang dagat. Pero sa katagalan po, na mismong yung mga bakterya na naipon sa oil spill na yun, ay siya din pong nakalinis sa karagatan. Imagine niyo po ano. At hindi pa napinsala yung mga lamang dagat. So amazing po na kung saan yung mismong nasa lugar po na yun, nasa environment na yun, na nakapinsala ng oil spill, ay siya din po makakalinis. So nalinis po siya dahil andin po sa bakterya na nagmula din po sa oil spill na yun. No? So ang kalikasan ay hindi, sabi nga nito, ang kalikasan ay hindi nagpapaliban o nakaupo lamang at nanonood. So yung environment po ay gumawa rin ng paraan upang gampanan nila ang isa't isa. So sila mismong, kung mapapansin nyo, yung nakasira po doon na oil at mga bakterya na nandoon, ay yun din po ang nakalinis sa karagatang yun. Pero hindi ganun kadali. Matagal din na proseso po, no? So may pakinabang, may role ang mga bagay po ito. Kahit alam natin na parang masira na siya, no? Natapo na siya sa karagatan. Pero hindi natin alam na yung mismo nandoon, sa oil spill na yon, ang bakterya nandoon ay yun din po yun ang nakalinis. At hindi pa nakapinsala ng mga lamang dagat. Okay, dito naman po sa structure of the human body ay meron pong bagay na kung saan ay may mga parts sa ating katawan. So panoorin po natin ang video pong ito. In this video, we will talk about basic human anatomy and systems in human body. The human body can be studied and understood in terms of various systems, each of which is responsible for specific functions. Here are some of the major systems of the human body: skeletal system, muscular system,
cardiovascular system, nervous system, respiratory system, digestive system, urinary system, endocrine system, lymphatic system, and reproductive system. To understand how these systems work, you first need to know a little bit about these systems. Ayan, maiksi lang po yung video natin. So, ang katawan ng tao ay pangunahing nahati sa tatlong bahagi. Ano po? Ang ulo, trunk, at ang mga limbs. At ito ay binubuo ng maraming organo sa loob. So, binubuo po tayo ng mga organ sa ating pong loob ng katawan. Kung kukunin natin ang lahat ng mga organo ng hiwalay, maaring may ilan na tila hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang bawat bahagi ng katawan ay namamahala sa pagpapanatili ng buhay. Buhay natin, ano? So kung isang bahagi ng ating katawan ay maging abnormal, na po, lalo na yung heart natin. 'Di ba ang mga tao ay nagkakaroon ng sakit, no, namamanas, may mga high blood na ganyan, kung ano pang mga bagay na sakit. So ibig sabihin, ang isang part ng ating katawan ay medyo may problema. So ang heart po natin, no, tandaan po natin ang ating puso. Once na nagkaroon po ng problema 'yan, so magiging abnormal na po ang lahat ng parts ng ating internal organ, yung katawan natin. No? Kasi 'di ba yung pamamanas, kunyari namanas ka, so bakit ka namanas? Kasi hindi na normal yung pagtibok po, yung pag-pump ng ating puso. No? So, once na ang heart natin ay maging abnormal sa pagtibok po nito, so lahat maapektuhan. Di ba nagkakaroon ng tubig sa baga, nagiging manas, kasi hindi na normal yung daloy ng mga bagay-bagay sa ating katawan. So, bawat bahagi ng ating katawan ay merong parts, may role na kanila pong ginagawa. So, pag ito po ay nasira, yung ibang parts na to, so, ang ibang part nito ay magkakaroon din ng epekto, no? Maapektuhan ang lahat. Kaya di ba po pag nagkakasakit ang tao, no? Oh, ito na ay, sabi niyan, nagkakaroon na ang tawag doon, pag nagkakasakit, hindi lang isang sakit. So, yung mga apektado na ibang parts ng katawan. Kaya ano po dapat natin gawin? Ingatan po natin ang ating katawan. Huwag po nating abusuhin. Una sa lahat sa ating mga pagkain. Kasi ang una po nakasira sa ating health, sa ating katawan, ay yung mga kinakain po natin ngayon. No? Yun po talaga yun. So bakit ngayon ay marami nang dinadialysis? Pabata ng pabata ang dinadialysis. Diba? 10 years old lang, dinadialysis na. Dahil po sa ating healthy living, no? Kung puro maalat, patatamis, ang itinitake po natin sa ating katawan. So, may part na masisira. So, dapat balanse lang ang ating pinapasok sa ating katawan para magiging healthy din po tayo. Healthy living, kumbaga. No? Kasi lahat ng sobra na ipinapasok sa ating katawan ay masama, kaya nagkakasakit. Na po. So para sa kalaman ng lahat ng tinitake po natin sa ating katawan ay acidic na, no? So pag acidic na po pala ang tao, nagkakaroon na ng sakit, no? So iwas-iwas po tayo sa mga bagay na nakakasama sa ating katawan. Kasi pag iyang isang bagay, isang part ng ating katawan ay nasira na, so sunod-sunod po yan. Ay ibang part yan ay maapektuhan din po. No? So ingatan po natin ang ating mga sarili kasi isa lang po ating katawan na dapat nating iniingatan. In this video, Okay, so next po ay ito. Yung comparison between the synergistic effect and Ringelmann effect. Pamisa po ito dito ang picture.
So, tingnan po natin itong isa na kung saan ay, nakakita na po ba kayo ng aktual na ganito? Huwag kang magtataka kung mayroon kang makita, bahay na lumalakad, sa gitna na inyong kalsada, ayan, bayanihan ang tawag po dito, no? So, pakinggan natin yung video. Ayan. Wait lang po. At si David ay ililipat muna natin. So, nakita na po ba kayo ng ganyan? Okay lang po sa Alexandra. Paano ko siya may lipat? Hindi ko siya malipat. Wait lang po. So, pag sinabing, synergistic effect, ay ang resulta ng dalawa o higit pang mga ahente, kunyari may dalawang ahente, na nakikipag-ugnayan ng magkasama upang makagawa ng isang effect na mas malaki kaysa sa kabuuan ng kanilang mga individual na effect. Ang mga halimbawa ng synergistic effect ay isang orkestra. Alam niyo po yung orkestra. So, ang orkestra na lumilikha ng engranding musika, ang orkestra po ay binubuo ng mga 50 tao yan at iba't ibang uri na instrument, no? Na pag tinugtog po ay napakaganda pakinggan. So, nagkakaroon ng engranding musika sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang instrumento at isang smartphone na may function ng camera na nagbibigay daan sa mga tao na may post ng mga larawan sa kanilang social media pagkatapos na kunin ang mga ito. Kumbaga isang bagay na kung saan pag ginamit mo ay magiging maganda yung epekto. So yun po yung synergistic effect, no? Kasi ang example po dito yung smartphone na may magandang camera, di ba? Pag nagpicture tayo sa mga ginamit po natin ng ating cellphone, ang ganda ng effect. So di po ba? So maganda yung resulta. Then sa kabaliktaran naman, ang Ringelmann effect ay ang tendensya para sa mga individual na miyembro ng isang grupo na maging lalong hindi gaanong produktibo habang lumalaki ang kanilang grupo. Kumbaga sa isang grupo, lumalaki siya pero hindi effective. Bakit kaya? Kasi hindi nakikisama yung ibang mga member ng grupo. So, hinilimbawa po dito ang tug of war. Alam niyo mo yung tug of war? Ay kadalasan ginagamit bilang isang paglalarawan ng Ringelmann effect. Isang tao ang mag-isa na hihilahin ang lubid sa abot ng kanyang makakaya. Kasamang dalawang tao sa kupunan. Bawat isa ay humihila ng 93% na kasing lakas ng kanilang sarili. Sa tatlong tao, bumababa ito sa 85% yung tatlo namang tao. At sa 8 tao sa kupunan, ang bawat isa ay humihila ng 64% na kasing lakas ng kanilang sarili. Di ba nakakita na po kayo ng tug of war? No? So, isang lubid na kung saan naghihilahan sila. So, may isang linya sa gitna na kung saan, kung sino yung grupo na makarating doon sa linya sa gitna, ay siya pong talo. Di ba? Kung sino yung nakahila at napabagsak mo yung isang kalaban, o nakarating doon sa linya, sa hangganan, so sila po yung talo. So ang Ringelmann effect ay nangyayari kapag ang isang individual ay hindi gumaganap ng sariling tungkulin sa loob ng komunidad. Kung hindi siya nakikisama, hindi siya nakikihalubilo sa bawat grupo. Di ba, pag nag-grouping sa school, o di ba, talagang sa groupings, ay meron talaga dyan mga member na parang walang pakialam. Hindi po ba? Hindi nagjo-join, hindi nakikisama, hindi sumusunod sa leader. So, ganun po yung Ringelmann effect. No? So, sa puntong ito, maaaring humina ang pagkakaisa ng komunidad, di ba? Sa group nyo, pag may ganyan, wala kayong unity, may isang tao na hindi nakikisama. So, hindi magiging
maganda ang epekto, di po ba? Kasi hindi kayo nagkakaisa, walang unity. May mga member talaga na wala siyang pakialam. So masisira ang kanilang tiwala. Gayunpaman kapag ang bawat individual ay gumaganap ng sariling tungkulin, ang synergistic effect ay nangyayari na maaaring pagandahin ang halaga at impluensya ng individual na mas malaki kaysa kapag sila ay nag-iisa. Sa ganitong paraan, mabubuo ang mas matibay na pagkakaisa at tiwala at mabubuo ang isang mapayapa at maayos na pamayanan kung saan ang bawat isa ay nagbibigay galang sa isa't isa. Kung nagkakaintindihan, mayroong unity ang isang grupo, di ba nagiging matagumpay? Ano po? So para sa conclusion ng exploration 3, so paano dito magagawa ang tungkulin? Tayo bilang mga mamamayan, kayo bilang mga estudyante, paano daw po natin magagawa ang ating tungkulin? So pagkatapos ay maaari nating alamin kung ano po ang ating mga rules and duty. Okay po? Para sa ating analysis, so magsulat na tayo, mag-isip tayo ng mga bagay na ating rule sa ating school, sa ating bahay, at sa ating mga work. Sa chat box po, Opo, sige po. So ano kaya mga rules natin? So kailangan daw po nating malaman kung ano yung rule natin sa school, sa bahay. Wala pa naman kayong work, di po ba? Tapos ano ba dapat nating gawin? So sa pag-aalam sa ating mga tungkulin ay nangangahulugan na alam mo kung anong uri ng impluensya mayroon tayo. Nangangahulugan din ito na alam kung tungkol sa aking halaga. Kung ano yung halaga natin sa buhay. So sa makatuwid, ang role, ang impluensya at duty ay konektado sa isa't isa. Di po ba? Okay. So tayo bilang mamayan, mga tao sa mundo ay meron tayong mga rules. Okay, Japan. Click niyo po yung ano. So ito po ay batch 14. Click niyo po yung BOR. No, leave kayo, tapos punta kayo sa BOR po. Okay. So think about the difference between a time when you perform your role well and when you did not perform your role well and give a presentation. So number 1 na siguro ating gagawin. Ayan, si Daniela. Sa role ko sa classroom ay Sergeant at Arms. Ang galing naman. Ito pala yung tagapatahimik ng iyong mga classmates. Daniela. Ako po yung nagli-lead at nag-ano ng away. Oo nga. Like mag-stop ng away. Oh. Tapos sabay po ang role ko po ay ang strict and older sister. I guide my siblings po. Ay, very good naman. So, salamat, Sister Daniela, sa iyong kasagutan. So, may kanya-kanya po itong role, no? Na dapat nating gampanan. Ano po? So, for challenge, think about one good habit that you want to develop and one bad habit that you want to get rid of. So, make a checklist and check to see if you follow them. So, ano po yung mga bagay na mga good and bad habit. Yung bad habit naman, ayaw mo lang, gusto mong mawala sa sarili mo, no? So, meron po ba tayong gano'n? opo. Oo. Pwedeng, kundi lang naman tayo dito, kaya pwede tayo magsalita. Okay, pwede mag-unmute, Sir Daniela. So, mag-isip daw ng mga bagay. Ano po kaya yun? Andito pala si Giovanni. Giovanni. So, pwede mag-unmute. Sige, go. Teacher. Ay, si Sir Daniel. My
my good habit na gusto ko ma-develop is Mm. yung hindi maging like, na maging positive bita, like, maging positive thinker. Tapos, always on time. And, yun lang. And the bad habit naman is, di mag-cramming o yung, Mm. di na mag-wait na gawin yan later. Like, you Mm. need to do it now, not later. Mm. Kasi, nalilate kasi ako mag-assignment kapag ganyan. So, Mm. di ko gusto yan na habit. Tapos gusto ko din, matupad yung study schedule ko para maging honors sa school. Yun lang po. Mm. Thank you very much. At dahil yung meron kong heart. So maganda po yun. Maganda yung ganong naisip. No? Kasi minsan ang Pinoy kung kailan pasahan na, no? Saka gagawin. Ganon ang estudyante. Kung kailan kinumagahan, saka gagawin. O kaya kung may mga needs, saka hingin sa parents. So tayo, kailangan, pag sinabi assignment, pag may time, gawin na agad. No? Para nga naman hindi nagkakram. Para advance lagi. Maganda po yun. Maganda yung positibo na yun. At magkaroon tayo ng time frame o kaya time management, no? Sa ating mga buhay. Siguro kailangan may schedule tayo, no? Schedule tayo na pagising sa umaga, meron na tayong mga bagay-bagay na dapat ting gawin. Naka-program na kumbaga. No? Bilang mga mag-aaral, dapat ganoon yung ginagawa natin. Yan, checklist na kung ito ay nagagawa natin. Di ba sa elementary ganoon dati? Yung bang schedule mo sa maghapon, pagising mo sa umaga, kung ano ang ginagawa mo. So maganda rin po yun, no? Nakakatulong din yun. Para hindi tayo magkrami. Para hindi tayo magmadali na kung kailan pasahan na, saka natin gagawin. Kailangan maging advance po talaga. Maging positibo, no? Sa lahat ng bagay. Na alam natin magagawa po natin yun. So pray lang tayo. Salamat po sa Daniela. Ayan. So, sino pang gusto mag-share? Si Giovanni gusto mag-share. Think about one good habit daw. Ano ba yung magandang habit na gusto mong patuloy naman develop sa sarili mo? At yung mga bad habit na ayaw mo nang mangyari pa. Gawin pa. Ayan. Meron po ba gusto mag-share? Giovanni and Jafia. Ayan. Nabit po sa lahat. Kayo po ba dito sa ano? O doon kayo sa iba? O napunta lang kayo dito? Giovanni and Jafia. O bago lang po kayo. So tayo nasa Peace Education. Batch 14. So kung nahiya sila, okay lang po. So tayo nasa exploration 3 na po ulit. Last exploration ng lesson 3. Okay, so ayan, 15 to 17 po ako. Okay naman. Dito ka pala sa Sophia. So okay lang po. Then nga naman para sa ating evaluation, what is the reason for all creation to live in harmony? No. So meron po tayo ngayong uling video. Last video na po natin panonoodin at ano po tayo na mabuti at mamaya tanong ko kayo kung anong realization nyo po dito. No? So let's watch this video po. Saan ang punta nila? I found. Ma, bakit tayo mga itang kakulay natin ang lupa? Kaya ba marumi ang tawag nila sa akin?
Ang taong madumi ay ang taong hindi malinis ang puso. Sino niya? Ba't ganyan suot niya? Ilan taong mo na suot yan ha? Pabili ka na ng bago. Yan na lang lagi sinusuot mo. Nay, baka pwede mo nang palitan. Mga kaklase ko puro bagong suot. Gusto mo ba na itago na mahirap lang tayo? Alin ang karapat dapat hangaan? Isang taong madali ang buhay o isang taong dumaan sa matinding kahirapan? Asti, Mukha siyang authentic. Oh, ba't ganyan itsura mo? Usutuma, ganito rin ang afro ng mga basketballista sa TV. Hindi ganyan ang tunay na buhok ng ita. Pero mas pinapansin ako ng mga kaklase ko ngayon. Kailangan ba talagang magbago para lang matanggap ka ng ibang tao? Mr. Norman King. Ang turo sa akin ng nanay ko, kapag natanggap ko na kung sino ako, mas malayo ang mararating ko. Ako si Norman King. Ipinagmamalaki kong ako'y isang aitang Pilipino. Ayan. Ito po ay patalasas ng safeguard. Sana po masabi niyo sa inyong napanood? Si Norman King na isang ita. Ayan. So, pinahalagahan niya po na kung ano siya, ano yung pinagmulan niya. So, hindi siya nagpa-impluensya sa mga tao na kung saan siya ay nag-aral. So, di ba? Pero tinanay niya na rin, di ba? Na magsuot ng damit kasi pinapansin daw siya. Pero yung nanay niya ay tinuruan pa rin siya kung ano sila, kung anong kinalakahan niya, ay ginawa niya po, no? So, siya lang ang nag-graduate doon na nakabahag. So, pinagmamalaki niya po ito. At sa pamagitan nun ay siya ay naging proud, di po ba? Na kahit ita siya ay nagawa niya mapagtagumpayan ang pag-aaral sa prestiyosong Universidad ng Manila. Ano po? So, napakahalaga ang value na kanya pong pinagmulan. Na hindi niya po ito pinagpalit. No? Kinahalaga niya po talaga ito na sila ay makatapos. Okay po? So, dito sa atin, ayan, tapos na tayo. So, dito tinalakay natin ang aralin 1. Nakita natin ang pagkakaiba-iba, pagkakaisa-isa, pagtutulungan at pagsasama-sama sa sistema na orihinal na estado ng lahat ng nilikha. Gayon din nakita natin ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagsasama-sama at upang makamit ang kapayapaan sa mundo. Sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaiba-iba at kultura, sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa lahat ng bagay
kalikasan na namumuhay ng magkakaisa. Dito sa Aralin 2, ang paglikha ay maaring mamuhay ng magkakaisa. At dahil una, lahat ng nilikha ay may sariling halaga ng pag-iiran. Pangalawa, nagbibigay at tumatanggap sila ng tulong mula sa isa't isa at pinupunuan ang kanilang mga pangangailangan. Panghuli, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin at tapat na gumaganap sa kanilang tungkulin. Ano po? Inaayos natin ang mga ito sa salitang aking halaga, yung ating value, aking impluensya, at aking role at duty. Kapag ang lahat ng tao ay nakahanap ng kanilang sariling halaga, nagsagawa ng mabuting impluensya sa iba, at gumaganap ng kanilang sariling role at duty ng tapat, kung gayon ang mundong ito ay tiyak na magiging isang daigdig ng kapayapaan. Ang isang estado kung saan ang kapayapaan ay nakakamit ng lahat ng nilikha at ang mga taong gumaganap ng kanilang tungkulin na tinalakay sa Aralin 2 ito. At ipapaliwanag sa pamamagitan ng salitang kaayusan sa Aralin 3. Suriin natin ang kaugnayan ng kapayapaan at kaayusan at kung bakit mahalaga ang kaayusan upang makamit ang kapayapaan. Susuriin natin ang pangunahing dahilan na gumugulo sa kaayusan sa lipunan ng tao at ng oras kung kailan ang kaayusan ay nasira. Gayon din, alamin natin kung anong uri ng pag-iisip ang kailangan natin upang maibalik ang kaayusan ng sangkatauhan. So yun po ang ating lesson 2. Salamat sa bawat isa at sa oras po ito. No? So nawang kapayapaan ay patuloy na nasa ating po. Ito yung lesson 3 na ating pong napag-aralan. Para sa ating conclusion, yung value, all creation have their own meaning and value. Then yung my influence, we know our influence and feel others' needs. And 3, my role and duty, all creation know their role and duty and perform them faithfully. So para po magkaroon ng harmony. Okay, salamat po muli sa pakikinig ng bawat isa. Tayo po ngayon ay manalangin na. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon na sa lesson po ito, naunawaan po namin ang aming value, ang aming influence at aming role and duty bilang isang tao Panginoon, bilang isang kabataan, sa family, sa community, at higit sa ang mga sarili Panginoon. Tulungan mga po, Lord, ang mga kabataan ito na sa kanilang edad, Panginoon, ay patuloy na mapahalagahan po ang mga bagay na amin po napag-aralan sa lesson po ito, God. Nang sa ganun, Panginoon, ay maging po kami tagapamagitan ng kapayapaan sa bawat isa. Sa aming pong school, sa aming mga classmates, Lord, tulungan mo din po kay Panginoon na maibahagi din po, Panginoon, ang napag-aralan po namin ito. Naway maging nga po kami mabuting impluensya sa aming family, sa aming friends, Panginoon, sa mga kaibigan po namin, O God, na maging mabuting halimbawa po kami sa kanila. Tulungan mo kami, Lord, na maging tagapamagitan ng kapayapaan sa mundo po ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon ito na amin pong napag-aralan ng mga kahalagahan po, mga bagong Panginoon. Na alam po namin na kayo pong manguna sa bawat isa amin. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, kung paano po namin magawa ang mga bagay po ito. Salamat, Panginoon, at patuloy po namin dinadalangin, yung mga amin po nakasama sa pag-aaral na ito ay makasama po namin uli sila. Patuloy mo silang pagtagumpayin sa mga oras po nito, anong po yung mga sitwasyon nila at kanila po mga pinagdaraan. Pagpalain po, Panginoon, ang mga kabataan ito sa kanila pong pag-aaral. Patuloy mo silang bigyan wisdom, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng
time, mamalis po nila yung kanilang time, Panginoon, at magawa po lahat, Panginoon, ng kanilang mga assignment, mga projects, O God. At patuloy mo i-provide ang kanilang pangailangan sa bawat araw. At higit sa lahat, Lord, patuloy ko dinadalangin na ingatan ng Panginoon ng mga kabataan ito sa bawat araw, God, sa kanilang pagpasok at pag-uwi ng paaralan. Kayo po ang patuloy na manguno sa kanila, Lord. At ano po yung mga ninais nila sa pagdating ng panahon ay magawa po nila ito, Panginoon, mapulfill po nila ito, Lord. Salamat po muli sa oras po ito. Po aming dalangin na may katagumpayan sa tayong Panginoon ni Jesus. Amen at amen. Let us glorify God po. Ayan, maraming salamat po muli sa bawat isa. Ayan, so 3 na po tayo ngayon. At dahil dyan, tayo ay maglarawan. Hello, Giovanni Mier. Ayan. So, stop share na ako. Kumusta, Giovanni? Ayan. So, kayo na lang yung naging matatag ni Daniela. Si Giovanni. Si Giovanni, nasa ba't certain to? Masipag to mag-aral. No? So, ay, sorry. Saan na ba yung stop record na pala?